Nakaambang umabot sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel simula po yan bukas. Sa kabila ng taas presyo, tiniyak ng Energy Department na may sapat na supply ng langis hanggang Abril. Pero babantayan daw ang mga mananamantala. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, uutay-utayin ba ulit yung taas presyo ngayong linggo o isang bagsakan na lang yan? Tama, Cheryl, no? Kanina ay kinumpirma ng Department of Energy na hahati-hatiin nga itong pagbagsak o yung paglalagay ng dagdag presyo dito nga sa produktong petrolyo. Nagbigay na raw ng commitment dyan yung mga malalaki nga na oil company dito sa bansa. Dalawang scheme yung gagamitin, Cheryl, no? Yung isa yung 75-25% scheme kung saan kung bukas ay una nilang ilalagay yung 75% nung taas presyo nga at after 3 days ay doon ibabagsak yung another 25%. Yung ilan naman na mga oil company ang sinabi nila ay gagawin yung every other 2 days na pagdadagdag nga sa presyo ng petrolyo. Today we set the record. We have two of the highest jumps in increase in oil or oil price hike. Hindi pa man malunok ang taas ng presyo ng produktong petrolyo nitong nakaraang linggo, sasalang na ulit sa round 2 ang oil price hike simula bukas. Nasa 24 pesos ang maaaring iakyat sa presyo ng diesel, habang sa gasolina posibleng umabot sa 16 pesos ang idadagdag sa presyo. Nasa 9 pesos naman sa kerosene. Sa tansya ng DOE, posibleng sumipa sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang driver na si John Buendia, kakayod ng higit 15 oras ngayong araw para makaipon ng pampa-full tank bago ipatupad ang panibagong oil price hike bukas. Sakal na sakal talaga, sir. Dito na kami punta sa tubig. Kasi wala na Magtataas mamaya, baka 100 na yung gasolina. So dapat sa 80 na to, ito na lang sana maging kamarang kaya pa namin. Pero pag nag-100, baka marami nang walang quantity na magbabiyahe. Itigil po. Ang ibang driver palyado na rin ang budget para sa ibang gastusin ng pamilya dahil sa presyo ng langis. Parang medyo na rin tayo sa budget, kinakapos-kapos na dahil sa pagmahal ng fuel. So hindi na natin alam paano natin ibabudget. Wala naman na tayo magagawa Gera sa ibang bansa Ang mga gasolinahan sa Metro Manila, mamayang hating gabi pa raw magpapalit ng presyo. Karamihan kasi sa kanila kakadagdag lang nitong weekend. Bantay sarado rin umano ng DOE at mga LGU ang mga posibleng mangipit o mag-hoard ng produktong petrolyo. It is not good for our economy. It's not good for our fellow Filipinos na nagpa-public transport. At hindi rin po maganda yan para sa mga PUV drivers natin, sa mga magsasaka natin, sa fisher folks natin. Pagtitiyak ng ahensya, may supply ng langis ang bansa hanggang Abril. Even our generation companies that are using diesel. In fact, some of them have 2 months supply pa nga even longer. Nang tanungin naman si Garin kung posible nga bang sumipa sa $200 ang kada barrel ng langis. I don't know. Anong sabi mo, Sunny? Only God knows. Ang pagtaas ng presyo ng langis wala raw malaking epekto sa kuryente. Stable po tayo sa electricity. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Cheryl, kanina nga ay nagbigay rin ng suhestyon itong Department of Energy para sa ating mga kababayan. Para raw makatipid ay maaari na nga rin tayong mag-switch, no? At matagal na nga rin daw nila itong hinihimok yung publiko mag-switch na dito nga sa mga electric powered vehicle at maging sa mga appliances o yung mga equipment doon sa bahay. Dahil kung nga raw magiging ganito yung sitwasyon plus dadagdagan pa ng mainit na panahon ay tiyak kahit nga hindi raw gaanong malaki yung epekto sa kuryente ay magagasgas o mabubutas naman yung bulsa ng marami. Pagdating naman sa oil supply ay nagkaroon na rin ng dialogo yung Pilipinas at yung Russia, no? Para nga makapag-import din tayo ng langis sakaling kukulangin nga hanggang Mayo. So, puntahan naman natin yung mga pangunahin na naaapektuhan nga pagdating dito sa taas presyo ng langis, kundi yung ating mga computer. Live mula dito sa ating News 5 drone shot, makikita natin yung lagay ng sitwasyon ng trapiko
dito nga sa may bahagi ng EDSA Guadalupe. Makikita natin, Cheryl, na yung both side, no, yung northbound at saka yung southbound ay hindi pa naman ganun kabigat yung daloy ng trapiko. Unahin natin yung dito sa may southbound na papunta nga yan southbound, no, sinabi nga dito nung ilang mga MMDA officer na nakausap natin kanina, hindi raw yan yung talagang sitwasyon 2 weeks ago kung kailan hindi pa nga nagtataas yung presyo ng produktong petrolyo. Ang sabi nila noon ay sa ganitong oras from 5 to 7 during yung rush hour window ay talaga naman daw siksikan nga yung bahagi na yan. Sa northbound, kung makikita nyo yung bahagyang pagsikip dyan ng daloy ng trapiko doon sa mga sasakyan na yan, ay ayan lamang daw ay bahagi nga dahil nga doon sa may Guadalupe intersection, no, yung mga papasok sa JP Rizal at papunta doon sa Bonifacio Global City. Pero kung iaatras natin ng konti, makikita natin na yung sa dulong bahagi nga, no, dito sa may northbound ay maluwag pa rin. Ang sabi nga nung ilan mga nakausap nating MMDA officer, Cheryl, yung nakikita nila na punuan ay yung mga bus at yung MRT, no, yung mga tren. Dahil sinabi nila na unti-unti na nga raw tinatangkilik nitong ating mga kapatid yung public transportation dahil nga raw dito nga sa bigat ng pagpapagasolina nila for the past 2 weeks. Yung ilan naman, sinabi nila na kahit nga may dagdag pasahe na sa mga bus at sa ilang mga TNVS, ay sinabi nila na mas practical pa rin na gamitin itong mass transportation natin sa ngayon dahil nga raw kahit makipagsiksikan sila ay makakatipid-tipid naman daw at hindi nga makukuhanan yung kanilang budget sa mga susunod pang araw. So balikan natin ulit, no, nakikita nyo dyan sa News 5 drone shot natin yung maluwag na daloy, lalong-lalo na dito sa may southbound. Sabi nga nitong ilan din sa mga establishmento na nakatirik, no, dito sa may gilid ng EDSA, Cheryl, nakakapanibago rin daw dahil nga yung kawalan ng mga sasakyan ay bahagya rin na pagkalugi raw sa kanilang parte dahil yung ilan nga dyan ay minsan dumadaan daw para kumain o hindi naman kaya kumuha ng ilang mga serbisyo dito nga sa may gilid ng EDSA. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.